Isang mabiyayang bagong taon sa inyong lahat. Inuumpisahan natin ang taong ito sa pamagitan ng pagkilala kay Maria bilang ina ng Diyos. Sa pamagitan niya, pagkalooban nawa tayo ng Panginoon ng matatag na pananampalataya at ng pagkakaisa. Ginugunita rin natin ngayon ang pandaigdigang araw ng kapayapaan. Ipinapanalangin natin sa misang ito na maghari ang kapayapaan, dala ng tagapagligtas sa buong daigdig. Magsitayo na po tayong lahat at sumabay sa mga pagtugon at pag-awit na pangungunahan ng ating koro, gayon din po ang pagkikilos na naayon sa banal na pagdiriwang na ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Father. In advance, Happy New Year sa inyong lahat. Happy ba? Happy. Happy na yan, ha? Dapat happy, no? Dapat positive tayo sa pagharap sa bagong taon sapagkat nandiyan ang Diyos kasama natin. Sa misang ito, ipagpasalamat natin sa Diyos ang lahat ng ating mga biyayang natanggap galing sa Kanya. For a year, pinagpala tayo, binasbasan tayo ng Diyos, ginabayan tayo na tayo ay makapamuhay
mapagpatuloy sa buhay natin sa kabila ng ating kinakaharap sa ngayon. Dala ng mga hamon na patuloy nandiyan sa buhay natin. At sa misa ring ito, isama rin natin sa ating mga dasal ang mga kapatid natin na biktima sa Bagyong Odette. Nawang silang lahat ay patuloy ring kakapit sa biyaya, sa grasya ng Diyos. Dala ng pag-asa ng Diyos. Para tayo maging karapat-dapat sa ating pagtitipon ngayon, itong banal na misa, aminin natin sa Diyos ang ating nagawang pagkakasala. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa iniluwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamagitan ng iyong anak na sinilang niya para sa amin, upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Ang napakagandang panalangin sa unang pagbasa ay ginamit ng mga pari sa lumang tipan upang basbasan ang sambayanan ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami iyong kaawaan, pagpalain, poong mahal. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Tugon. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Tugon. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa ami iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Tugon. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Pagdating ng takdang panahon, naging tao ang anak ng Diyos. Si Maria ang pinagmula ng pagkatao ni Jesus, ang siyang kadakilaan ng sangkatauhan. Magbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos. Pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawang sa kanya ng Ama. Ama ko, kaya't hindi ka naalipin kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo bilang pagbibigay galang sa banal na ebanghelyo. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumalakad patungong Bethlehem at nakita nila si Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinasabi ng mga anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinasabi ng mga pastol. Nagtanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw, ay tinuli ang bata at pinangalanang Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo. Magandang gabi at Happy New Year po sa ating lahat. Pwede ba nating batiin ang bawat katabi natin ng Happy New Year? New Year, brother. Mga kapatid, iilang oras na lamang ay atin nang sasalubungin ang taong 2022. Bagong taon, bagong hamon. Mga hamon sa bagong taon. Ano ba ang mga plano natin sa buhay sa darating na taong 2022? What are your expectations and plans for the year 2022? Siguro isa sa atin na isulat na kung ano ang gagawin sa taong 2022. Ito ba ay puno ng saya, puno ng galak, pag-asa, o puno ng pagpapala at pagmamahalan? Sa kabilang dako, ito ba ay puno ng pag-alinlangan, di kasiguraduhan o puno ng lungkot? Siguro, isa sa atin ngayon, sa tingin natin, puro na lang tayo negatibo sa buhay. Ayaw na natin kasi parang wala ng pag-asa sa kabila ng ating nararanasan sa taong 2021. Ayaw na natin kasi hindi naman sinasagot ng Diyos ang ating mga kahilingan sa pamamagitan ng ating pagdarasal. Hindi naman niya tinutupad ang ating mga dasal. Hindi naman pinapakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Sumusuko na tayo sapagkat ang Diyos hindi kailanman sumusuko sa atin. Sumusuko na tayo sapagkat ang Diyos ay hindi kailanman sumusuko sa atin. Magbago man ang tingin natin sa Diyos, pero ang Diyos ay hindi kailanman magbabago sa atin. Magbago man ang tingin natin sa Diyos, pero ang Diyos ay hindi kailanman magbabago sa atin. His love will always remain in us. Sa tingin natin, hindi pinapakinggan ng Diyos ang ating mga dasal. Pero ang Diyos ay nakikinig kung anuman ang sinisigaw ng ating mga puso. Hindi ka man niya pinapakinggan, pero ang Diyos ay laging nakikinig at nakikinig sa ating mga wagsawang magdarasal. Mga kapatid, ngayon po ay ipinagdiriwang ng ating simbahan ang dakilang kapistahan ni Maria na ina ng Diyos at ina rin nating lahat. Tulad ni Maria, siya ay ina ng Diyos at ina ng ating lahat. Siya rin ay nakikinig sa ating mga dasal.
Kung ating pong alalahanin o kung maalala nyo sa simbang gabi, ang pagtugon ni Maria sa mensahe ng Anghel Gabriel. Hindi man maiintindihan ni Maria ang mensahe ng Anghel, pero siya po ay walang pag-alinlangang tumugon sa mensahe ng Panginoon. Hindi man lubos na maintindihan ni Maria tulad ng aking sinasabi, ngunit ang ibig sabihin ng mensaheng iyon ay nagsasabi sa atin na kailangan nating intindihin ang bawat mensahe ng ating Panginoon. Si Maria ay may katangiang nagpaanyaya sa atin. Ito ay ang salitang pakikinig o sa Ingles, to listen. Si Maria ay nakikinig sa ating mga paglulumo, kalungkutan, at mga dasal na maging ang ating mga pagsubok sa buhay. Pinapakinggan niya tayo dahil bilang isang ina ng Diyos, binubulong ni Maria sa kanyang anak na si Jesus ang ating mga panalangin. Binubulong ni Maria sa Diyos ang ating mga panalangin. Pangalawa po, ito ay ang ipagkatiwala sa Diyos, to entrust everything to God. Dapat nating ipagkatiwala ang lahat ng problema sa buhay. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga pagdurusa, paghihikahos, kalungkutan, kasiyahan, at pag-alinlangan sa mga hamon sa buhay. Ano man ang nararanasan natin sa taong 2021, ipagkatiwala na lang natin sa Diyos sa taong 2022. Bagong taon, bagong hamon. Mga hamon sa bagong taon. Dahil alam natin na siya lamang ang nakakaalam kung ano man meron sa mundong ibabaw. We have to entrust our heartaches, our plans, our expectations to God. Nagkapandemya man, nagkasakit o namatayan ang ibang pamilya, binaha at binagyo man tayo, ngunit patuloy pa rin magtiwala po tayo sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, minsan sa ating buhay o minsan sa aking karanasan, bilang isang tagasunod sa yapak at tugon ng Panginoon, ako rin po ay may dala-dalang karanasan sa buhay na minsan hindi ko maiintindihan. Hindi ko maintindihan kung bakit nagkaroon ng itong klaseng problema. Tulad ng isinishare ko noong nakaraang araw, ang amin pong pamilya ay isa po sa napinsala ng bagyong Odette. Nawasak ang aming kabuhayan, nagiba ang aming bahay, pati na ang aming mga kapatid. Ngunit patuloy po kaming bumabangon at bumabangong muli sa bawat hamon sa buhay. Kasi alam namin at alam ng Diyos na hindi kami pababayaan sa bawat hamon sa buhay. Kaya sa taong 2021, I am grateful and thankful, and I am saying hello to 2022. Minsan nasagip ko sa isip, ganito ba talaga ang hamon sa ating buhay? Ganito ba talaga ang pagsubok? Ganito ba talaga ang mga bawat pag-alinlangan sa buhay natin? Ang ginagawa ko lamang ay nagtiwala, patuloy na nagtitiwala sa bawat hamon sa buhay, sapagkat merong darating na pag-asa at kailanman hindi ako sinusukuan ng Diyos. Kailanman hindi tayo sinusukuan ng Diyos. Alam natin at alam ko at alam ng Diyos na pinapakinggan niya tayo sa kabila ng mga hamon at pagsubok sa buhay. God is faithful to us and God is listening to our prayers. Mga kapatid, itong mga hamon at pagsubok sa buhay na nararanasan natin, ito ay isang imbitasyon.
isang imbitasyon that we have to embrace and accept the realities of our life. Kailangan lang nating tanggapin, yakapin ang mga hamon sa buhay. Hindi man natin naiintindihan, hindi man natin lubos na naiintindihan ang mga pagsubok sa buhay, ngunit dala nito ay biyaya. Biyayang nagtuturo sa atin kung paano natin hinamon ang mga pagsubok sa ating buhay. Nagkapandemya man at bagyo, lilitaw at lilitaw pa rin ang diwa, pag-asa, pagmamahal at pagkakaisa sa isa't isa. Mga kapatid, sa pagsalubong natin sa bagong taon maya-maya, naway babaonin natin ang dalawang bagay sa gabing ito. Ito ay ang pakikinig at ipagkatiwala, to listen and to entrust everything to God. Pakikinig sa pamamagitan ni Maria at ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng mga hamon at pagsubok sa buhay. Listening and entrust to Him. As we say goodbye and thank you for the year 2021, we have to remember the beauty and learnings from it. Huwag po nating kalimutan ang lahat ng mga turo sa taong 2021. And let us joyfully welcome the year 2022 with full of hopes, joys, blessings, and love. And let us not forget attentively na makinig sa boses ng Panginoon. Naway sa taong 2022, mapupuno tayo ng pagpapala ng Diyos at upang mapagpapala rin natin ang bawat isa na may dalang pagmamahalan at puno ng pag-asa. Muli po, naway sa taong 2022, mapupuno po tayo ng pagpapala ng Diyos at upang mapagpapala rin natin ang bawat isa na may dalang pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Magandang gabi po sa lahat at Happy New Year po. Tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa mga buhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sumasalig kami sa iyong pagpapala, Ama, sa aming pagtawid sa taong kasalukuyan, sa pagharap sa mga bagong hamon at pagkakataong hatid ng bagong taon. Gabayan mo kami sa aming pagsusumikap, masalamin ang pagkaina ni Maria at pagsasabuhay sa mga aral ng Ebanghelyo. Buong tiwala kaming dumadalangin, Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo kami. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo kami. Para kay Francisco na aming Santo Papa, mga obispo, pari, diakono at mga relihiyoso at relihiyosa,
Maging modelo at instrumento nawa sila ng kapayapaan at pagkakaisa para sa mga komunidad. Manalangin tayo. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng bawat bansa, makinig nawa sila sa bawat isa upang maisakatuparan ang kanilang magagandang adhikain nang sa gayon makapamuhay ang bawat isa ng payapa at matiwasay. Manalangin tayo. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo kami. Para sa mga inuusig dala ng kanilang relihiyon, estado sa buhay, lahi at kulay, makasumpong nawa sila ng suporta at kalinga sa mga taong nagsusulong ng katarungan at kapayapaan sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo kami. Para sa pagtatapos ng pandemyang dulot ng COVID-19, patuloy mo nawang hilumin ang mga tinamaan nito, pangalagaan ang mga kapatid naming frontliners at bigyan ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw dahil sa virus na ito. Manalangin tayo. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo kami. Para sa lahat ng nagtitipon ngayon, ipagsanggalang mo kami, Ama, sa lahat ng masama at kasalanan. Tulungan mo kami sa aming pagsisikap na maging instrumento ng iyong kapayapaan sa buong taon. Manalangin tayo. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang aming mga abang panalangin. Itulot mong ganap kaming makapaglingkod sa iyo at masalamin ang kapayapaang hatid mo sa mundo. Sa aming payak na pamumuhay, hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo po tayo at humanda na po tayo sa Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisang pagmamahal at
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ng tanan. Sa dakilang kapistahan nito ni Maria, na iyong naina ng anak mong Diyos na totoo, may pagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan nito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang namin ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na biring totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana sa kaitaasan, pinagparangan ito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito
sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y ngunit ay sarili ay inihain bilang matay inumin inagsasalihan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Santo Papa, at ni Pablo Virgilio naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Malabiring Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen, Sa tagubilin ng mga nagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sundin
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, 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 peace. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang maynayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan kami nagsalo-salo sa piging na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y alay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya'y isang guni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sayo'y nagtitiwala. Pakinggan mo kaming sayo'y nagsusumamo. Maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo siya nawa. Berhen ng banal na puso ni Jesus. Panalangin mo kami. Berhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po muna tayo para sa pangapasasalamat at paanyaya, paalala. Pasalamatan po natin ang Tanyedo family sa patuloy na pagpapagamit ng kanilang lugar upang dito idaos ang ating misa at ang mga iba pang gawain. Ang lahat ng tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentator, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, at sa ating pong lahat na naririto ngayon, at higit sa lahat sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang na si Reverend Father Richie Y. Estrada, MEC. Paalala at paanyaya sa mga nais pong magkaroon ng kalendaryo ng Our Lady of the Sacred Heart Mission Station, makipag-ugnayan lamang po sa inyong mga chapel presidents. Kapalit po nito, kami po ay humihingi ng donasyon mula sa inyo. Ano man pong halaga na inyong ibibigay ay lubos pong pinasasalamatan. Patuloy po nating suportahan ang ating Isang Dakot program sa pamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipinamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang Isang Dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ang misa po natin bukas, Sabado, araw ng bagong taon, ay sa ganap na 9:00 ng umaga dito po sa bodega ng Tanyedo family. Maraming salamat po at magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen.
Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. At muli, Happy New Year sa ating lahat. Ang Pasko'y sumapit, tayo'y magsiawit ng magagandang ibig. Dahil sa Diyos ay Pag-ibig ng si Kristo'y silang, may tatlong hari nagsidalang. ang bawat isa ay nagsipalandog ng kaginalay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang Kasaganaan. tayo'y magsiyawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit nang sa gulagan ng langit. Tayo'y magmahalan, ating sundin ang itong aral. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigay. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigay.